Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maganda at mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilik na walang sawang tayong sinasamahan sa natatangi public service program. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chow Sang Hao at Ho Cha Kis sa mga kapwa ko Filipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin ang iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na naghatid ang tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing sa Facebook at YouTube. Hanapin labang ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Maaari din yung mabalikan ng ating mga past episode sa TV Radio Hilda Ong FB account. Ngayon ay November 16, 2023, araw ng Huwebes. 39 days na lamang at Pasko na naman. Bilang pakilala ng pamahalaan sa sektor naman nakatatanda sa bansa at sa mga PWDs o persons with disability ay isinabatas ang Republic Act No. 9994 na nagbibigay ng 20% discount sa medical services para sa mga lolo at lola. Para sa mga PWDs naman ay nasa provision number RA number 10754. Kamakailan ay may ipinalabas na PhilHealth Advisory number 2023-0036 ukol sa mga nabanggit na diskwento. Ito ang siyang tatalakayin natin ngayong umaga at kasama natin si Sir Ray T. Valenia. Siya po ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group and concurrent Senior Manager for Corporate Communication Department po mula sa PhilHealth. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga, Dr. Hilda, agarang serbisyo lady at syempre sa lahat ng inyong taga-subaybay. Yes po, Sir Ray. Nung natanggap ko ang advisory ng PhilHealth, sabi ko, ay, kailangan pag-usapan natin to para maturuan natin ang ating mga senior citizen, pati na rin sa ating mga PWDs. Ano ang nilalaman nitong provision na inilabas ng PhilHealth Advisory number 2023-0036? Well, Dr. Hilda, itong advisory na ito ay bilang pagpapaalala ng PhilHealth sa lahat po ng ating mga accredited health facilities sa buong bansa na agad po na ibawas yung mga pribilehiyo na itinakda ng batas. Halimbawa, for senior citizens, yung 20% discount. At kung yung kababayan natin ay PWD, meron din silang PWD discount. So kung ano man ang applicable, ay dapat ito po ang ibabawas. Bakit po kailangan maglabas ng paalala ang PhilHealth para sa mga accredited health facilities? Well, kasi Dr. Hilda, no, ang gamot sa nakalilimot ay paalala. Baka kasi nakakalimot yung ilan sa mga partner facilities natin sa pagbawas ng nasabing mga pribilehiyo ng senior citizens at persons with disabilities. Kaya ang aming panawagan ay ibawas po ito. So, kailangan kasing ipaalala to, Dr. Hilda, sapagkat may mga natatanggap kaming mga reports na nakaraan. At kung di ako nagkakamali, ay ito pa ang subject ng isang COA report na may mga nakita sila health facilities na accredited ng PhilHealth na hindi po nagbawas ng mga pribilehiyong ito and therefore hindi nila na-enjoy yung mga pribilehiyong itinakda ng batas. So, sa mga nakikinig at nanonood, ilang porsyento ba ang kinakailangan tanggalin diskwento para sa mga senior citizen at sa mga PWDs? Well, ayon sa batas, Dr. Hilda, kapag ang pasyente ay senior citizen, 20%, di ba? At kung person with disability, ay ganun din ang kanilang diskwento, 20%. At dapat yan ay ibabawas doon sa hospital charges. At hindi lang dyan, no, pati na po sa professional fees ng doktor.
So maliwanag po yan. Kung may senior citizen o PWD discount at hindi nila, let's say, kung na-declare nila, mas niliit ba ang kanilang PhilHealth benefits o kaya naman kung hindi sila nag-declare, mas malaki ba makukuha nila ng PhilHealth benefits? Ito po ba nakaka-apekto ba sa may kakaltas sa hospital benepisyo mula sa PhilHealth? Ay, wala naman, Dr. Hilda, no? Wala pong kinalaman yung mga discounts na yan na ipinagkakaloob sa senior citizens at PWDs. Kasi fixed naman, di ba? Yung PhilHealth benefit na ina-apply doon sa, depende, no? Sa sakit o condition ng pasyente. Ngayon, gusto din natin linawin na wala nang babayaran pang contribution ang isang lifetime member o senior citizen member kung sila ay mako-confine, di ba, sa mga pampublikong pasilidad kasi sila ay sakop ng ating no balance billing policy. Gayon din, hindi po kinakailangan magbayad ng contribution yung senior citizen. Dahil itinakda naman ng batas na sila po ay automatic members po ng PhilHealth, di ba? Yung kanilang premium contributions binabayaran yan ng pamahalaan. So lahat po ng mga benefits na nakukuha ng isang nagbabayad, pareho rin sa nakukuha ng mga senior citizen. Inpatient care man yan o special benefit packages, no? So yan po. Kung nga isang pasyente, siyempre, nag-start siya bilang isang PWDs. And then, dumating ang, na-reach na niya yung senior citizen age sa 60. So, in short, ibig sabihin, meron na siya dating PWD na siya at the same time senior citizen. So, kapag nasa hospital, ilang diskwento ang pwede niyang gamitin? Pwede ba dalawa o isa lang? Oh, magandang tanong yan, no, Dr. Hilda. Kasi meron tayong mga kababayan na 60 years old na and above, no? And at the same time, meron silang kapansanan at meron silang PWD card. So, ano po ba ang i-apply? Pareho po ba? Oo. Ngayon, kung sa mga kaso na pareho sila, senior citizen at PWD member, isa lang po na diskwento ang i-apply, hindi po pareho. Ang posisyon ba ukol sa pakilala sa diskwento para sa parehas na senior citizen at person with disability ay dumaan po talaga to sa pagsang-ayon ng DOJ o Department of Justice? Come again, Dr. Hilda. Sorry, medyo yung posisyon, yung pakilala sa mga senior citizen discount at PWD, ito din dumaan din po sang-ayon po ng DOJ? O talaga ito ay under the OSCA? Actually, una, Dr. Hilda, yung mga pribilehiyong ito ay itinakda ng batas, ano? Halimbawa, yung Expanded Senior Citizens Act. At ganun din yung batas na para sa mga PWDs. So may mga batas na nagtatakda nito, Dr. Hilda. At gayon din, batay sa PhilHealth Circular na aming in-issue noon pang 2012. To be exact, yung PhilHealth Circular number 056 series of 2012. In-issue namin itong paglilinaw na ito bilang suporta na rin sa isang administrative order ng Department of Health. Yung to be exact, 2012-0007, yung guidelines on the grant of 20% discount to senior citizens on health-related goods and services and for other purposes. Kaya yes po, Sir Ray. Yan po ang pinag-uusapan po namin ngayon ay tungkol po sa senior citizen discount at PWD. Yes po, Sir Ray. Ipabawas din po ba ang 12% VAT exemption? Kasi aside from, di ba, senior citizen 20%, di ba, meron ng BIR na 12% VAT? Ay, tama po, no, Doc Hilda. Yan ay BIR policy, no? So, ganito dapat, no, yung pagkakasunod-sunod ng pagbabawas, no? Unang ibabawas yung 12% VAT exemption. So, ibabawas yan doon sa total hospital charges. Pagkatapos po na may bawas yan, yung difference, saka naman po ibabawas yung 20%.
doon sa naging difference, no? Mm-mm. Pagka naibawas na yung 20%, yung difference po nun, doon naman ibabawas yung PhilHealth benefit. Mm-mm. So, yan po ang pagkakasunod-sunod. Mm-mm. So, kung may matitira pa, ay yun na lamang ang babayaran ng pasyente. At sabi ko nga, kung sila ay nasa mga pampublikong pasilidad, no? Senior citizen at lifetime members, entitled dyan sa no balance billing. Ngayon, kung hindi naman pampublikong pasilidad, siguro may kaunti na lang silang out of pocket, no? Kaunting-kaunti na lang. Kung may HMO pa, baka wala na silang babayaran talaga. Ay, oo. Mm-mm. Mm-hmm. And nabanggit mo, Sir Ray, yung NBB o yung no balance billing, may kakaltasin pa ba sa bill ng pasyente? Pero yung, kumbaga sa government hospital, wala na ikakaltas. Pero kailangan pa rin po ba nila i-declare na sila ay senior citizen o PWD kapag sila ay nasa government hospital? Total kasi naka-NBB naman sila. Hindi, tama po. Kahit naman may no balance billing, ay kailangan i-observe pa rin yung nasabing mga deductions. Kasi, sabi ko nga, may mga batas, no, na nagtatakda niyan. Oo. So, kailangan nakadeclare pa rin. Meron din talaga ako, na-encounter ko to talaga, na sadya talaga ayaw muna ipaalam na sila ay may PWD, lalo na kapag medyo bata pa, hindi pa senior. So, hindi ba lalaman ng hospital facility na siya ay PWD? Ang dahilan dahil gusto po nila mag-apply ng financial assistance o which is the guaranteed letter sa DSWD o Office of the President. Dahil kapag na-declare na sila ay may PWD, syempre liliit yung balance ng hospital bill. At kapag sila ay nag-fall below 10,000, wala na sila mahinging financial assistance. So, ganun ang ginagawa ng ibang PWD, hindi nila dinideclare. Kapag once na nakakuha na sila ng financial assistance mula sa ating other government agency, saka na nila sasabihin sa hospital na siya ay PWD. Tama po ba yun? Well, Doc Hilda, honestly, I cannot comment on that, no, sa ganong practice. Ang atin pong ipinapaalala, itong mga mandatory discounts na ito, dapat upfront ay ma-declare na sila ay senior man o PWD, sapagkat nananagot yung hospitals to observe this discount. Oo. So, kung merong ibang mga considerations, I really cannot comment on that, no, Dr. Hilda. Kasi ito naman, sabi ko naintindihan ko naman din sila, basta mauna muna yung pag-apply sa DSWD, PCSO, sa Office of the President, once na nakakuha na sila, di-declare na sila ay may PWD pa para mas lalo liliit yung utang nila sa ospital. At Sir Ray, kung sakali naman... Well, personally, I think either way, personally, I think either way po, Dr. Hilda, ang mahalaga po ay ma-apply yung nasabing mga lawful mandates na ito, no, sa discounts. Oo. So, bigla ko lang naalala, Dr. Hilda, kung sila ay nasa mga pampublikong ospital, lalo na may mga malasakit centers, i-assist sila doon, no, pagdating sa bagay na yan. Yes. O kapag nasa government hospital, lagi ko sinasabi sa kanila, kung talagang alam ninyo na medyo limited ang iyong financial, dapat sa government hospital na lang sila pumunta. At Sir Ray, kung sakali talaga meron mga facility na hindi talaga nagbibigyan ng diskwento, katulad sa VAT, sa senior citizen, o PWDs, saan po sila maaaring magreklamo? Well, una ang atin pong payo ay igiit, no? Doon pa lang sa hospital, sa billing section, na yan ay dapat pinabawas. Sapat na po yung ating mga batas, no, to empower our citizens to invoke their privileges. Ngayon, kung hindi uubra yan, i-report po nila doon sa ating mga kinatawan ng PhilHealth.
yung ating PCares, no, na nasa mga ospital. Kung wala pong PCares doon, ay itawag po sa atin. Meron po tayong callback channel, yung pong 0917-898-7442. I-text po nila dyan yung kanilang pangalan at yung insidente para po agad kaming makaka-aksyon. Iimbestigahan po natin at kung talagang mapapatunayan na dapat managot yung pasilidad, a-aksyonan natin yung pasilidad. Makaka-apekto din po ba, Sir Ray, sa accreditation ng mga health facilities kapag nakita po ninyo na hindi sila nagbibigay ng diskwento at VAT exemption? Makaka-apekto yan, Dr. Hilda. Kapag yan ay may sapat kaming basihan para po kasuhan at disiplinahin yung provider, ay amin pong gagawin. Meron po mga penalties, no, batay sa Universal Healthcare Law na maaaring ipataw. At ang pinaka malaking pwedeng na ipataw sa kanila yung revocation ng accreditation, no? Masakit yan. Malaking damage yan, no, sa hospital kapag sila natanggalan ng accreditation. At kasi syempre ang unang nakakaalam ay ang PhilHealth. Kasi yung mga hospital bill, syempre may PhilHealth benefits kasi ang mga health facility maniningil din sa PhilHealth. So si PhilHealth ang makakakita kung talagang ginagrant nila ang mga discount. Ito po ba kapag nakita po ng PhilHealth, makakasama to sa tinatawag natin na denied claims? Kumbaga ba di-denied yung sinisingil nila sa PhilHealth? Kapag nakita ng PhilHealth, ito ay senior citizen, bakit walang senior citizen discount? So ito din po ba hindi babayaran muna ng PhilHealth? Opo, no? Magiging issue yan, no, sa processing of claims. Sapagkat isa na yan sa mga titingnan ng PhilHealth kapag ina-adjudicate natin yung mga claims ng ospital. So, syempre, moving forward, maghihigpit tayo dyan. Pag nakita natin na hindi na ibawas yan, makikita natin yan sa billing statement. So, yan ay may action na rin agad ang PhilHealth dyan. So, magiging mahigpit tayo sa bagay na ito. Yes, talaga PhilHealth lang talaga makakatulong sa mga pasyente na na-admit sa hospital. And then hindi lang po sa admitted, di ba, pati na rin kapag sila ay outpatient din, di ba? Dapat ibibigay pa rin yun. Ay, opo, no? Oo, kasi di ba, yung mga laboratory tests? Opo, sa pagkakaalam ko, no, kahit sa mga ganyan, ay ina-apply yung 20% senior discount, no? Sa mga gamot, di ba? Yan ay ina-apply yan. So, dapat ay reviewin talaga kung ano yung privileges, no, batay sa batas, at yun ang ipatupad ng lahat ng mga pasilidad, ng mga butika, ng mga laboratory centers, no, sapagkat yan ay pribilehiyo na ibinigay sa mga PWD at senior citizens. Nakalimutan ko kanina, Dr. Hilda, no, na bukod sa PhilHealth, maaari sila na maghain ng reklamo sa kanilang respective office for Senior Citizens Affairs, nasa mga lokal na pamahalaan yan, at o kaya sa National Council for Disability Affairs para sa mga PWD. O, dapat po marunong na po kayo mga reklamo. At sa last question, Sir Ray, ano ang tinatawag na performance commitment? Yung performance commitment, Dr. Hilda, ito ay isang dokumento na pinipirmahan, no, ng PhilHealth at ng accredited healthcare provider, pasilidad man yan o professional, at doon nakapaloob, no, yung mga agreements, no. So, at isa itong pagbabawas ng senior citizens at PWD discounts. Kung di ako nagkakamali, nasa item B yan.
Oo, na nananagot yung provider na ipagkakaloob. So yung performance commitment siguro sa madaling salita, yan yung kontrata between PhilHealth and the healthcare providers. At we are bound by that performance commitment. So kapag may pagkukulang yung healthcare provider, di meron tayong basis para habulin on the basis of that performance commitment that was signed between PhilHealth and the provider. At Sir Ray, pwede po bang gawin dahilan ng mga health facility? Kasi kung sa senior, yung iba, obvious talaga, alam mo, senior. Pero hindi sila nagbigay ng senior card nila. And then yung mga person with disability, sila naman daw ang hindi nagbigay ng, hindi sila nag-declare na sila ay PWD. So wala silang discount. Ito po ba, pwede po ba maging excuse sa mga ospital? Hindi kasi sila nag-present ng ID. Paano namin malalaman? Well, merong paraan dyan, sapagkat tayo, kapag nag-a-avail tayo ng PhilHealth benefits, yung mga healthcare facilities, Dr. Hilda, ay nagli-link up sa PhilHealth, sa pamamagitan ng PhilHealth portal. Yes. Oo, so doon na kasi tinitingnan kung ano yung category ng patient. So kung doon ang category ng patient mag-a-appear ay lifetime member o senior citizen member, by all means, hindi dapat makalimutan yan ng health facility. Ganun din, makikita din doon sa portal kung sila ay registered na member na person with disability sila. So makikita din doon. Kasi may registry yan ng mga PWDs na iniingatan ng DOH together with the LGUs. At yung nasabing registry ng PWDs, yan po ang nasa database din ng PhilHealth. Kaya kahit hindi i-declare ang pasyente upfront, may paraan para makita doon sa PhilHealth sa member portal. Sa HCI portal. Pwede pa siguro mahabol to. Ito nasa nagtatanong on truth. Ito nasa naka-live tayo. Morning Doc, may concern lang po ako kasi ang PhilHealth ng siguro pamangkin ko na OFW na di nare-renew, tapos papakita nung niya sa nanay niya ay 50,000 daw po ang babayaran. Ano po ang pwedeng gawin? Oo, baka yan ay kaso, Dr. Hilda, ng mga OFW members natin na kung sila ay nasa ibang bansa ay hindi na asikaso yung pag-update ng kanilang contributions. So parang baka ilang taon na hindi na-update and therefore ay naipon yung contributions, no? Yes, oo. So, kaya lumaki. So, makipag-ugnayan lamang sa ating mga local health insurance office, no? Kung hindi kaya agad na bayaran, so pwedeng i-advise po sila kung ano munang mga months nung pwedeng bayaran para ma-update po yan. At yung mga previous months o previous years, maaari yan na i-schedule ng pagbabayad. Ang mahalaga ay nakita nung miyembro yung halaga na sila po ay mag-update ng contribution sa PhilHealth. Yan po, nasagot na po Miriam Sanchez po ang nagtatanong. So sir, sa bahagi ito, nais ko po hingan po kayo ng mensahe para sa ating mga kabayan, lalo na itong particular issue na pinag-uusapan natin, yung dapat meron nakikita sa kanyang hospital bill na may kaltas sa senior citizen o PWDs. Salamat po, Dr. Hilda. Tayo po ay nananawagan sa atin pong mga partner health facilities na huwag pong kakalimutan na i-apply itong mga mandatory discounts na ito. Ito ay mga pribilehiyo na itinakda ng batas, and by all means, tayong lahat nananagot na siguruhin na naibabawas po ito. Dapat ma-enjoy po ito ng atin pong mga kababayang senior citizen at PWDs. At ang atin pong mga miyembro,
Huwag pong kakalimutan ito. Reviewin ang ating statement of accounts, tingnan kung naibawas, at kung hindi naibawas ay i-call ang attention ng atin pong mga nasa billing section. At kung tatanggi po sila na ibawas ito, i-report po sa PhilHealth, a-actionan natin, at kapag kailangang actionan yung provider, may basis para actionan sila. Sila po ay a-actionan natin on behalf of the member. At sir, pakibanggit ulit ang hotline number yun kung saan sila magrereklamo. Okay, meron tayong callback channel. Huwag po kayong tatawag dito sapagkat kami ang tatawag sa inyo. Ang kailangan lang po ninyong i-text ay yung pong pangalan at yung tanong at reklamo. Ito po yung number, 0917-898-7442. Yan po. Miriam, pwede ka doon mag-text regarding po dito sa problema ng pamangkin mo na OFW. Maraming salamat po, Sir Ray. Yes, ma'am. Yan po. Maraming salamat, Dr. Hilda. Mabuhay ka, agarang serbisyo, lady. Hopefully po, makakabalik po ako mismo dyan sa PhilHealth para sa ating tape interview. Yes, ma'am. Anytime, magsabi lamang po kayo. Aabangan kayo nila Pinky, nila Vil, nila Glo, nila Dayan. Yan po. At marami po talagang nagpapasalamat, lalo na po sa mga ating mga Filipino-Chinese, dahil gumawa po ako ng Chinese version, kaya lalo daw nila naintindihan yung mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Kaya ang nakasama po natin ay si Sir Ray T. Balenya. Siya po ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group and concurrent Senior Manager for Corporate Communication Department. At kung meron po kayo mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong magkatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account. So let's say kapag napanood po nyo ito sa YouTube channel, magtanong lang po kayo, mag-question lang po kayo doon sa comment section. And then sasagutin ko po isa-isa. Ito ay asahan po ninyo na ipaparating natin yan sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglingkuran dahil mas pinalawag at mas may mga magagandang bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:01 ng umaga, Kautiam Kong Itchud Sakhi. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, papasadaan mo naman natin ang headlines ng mga mahalagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Kaya tutog lamang, back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programa Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na naghatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Paano ko masasabi na tamang impormasyon? Dahil kanina, katulad po kanina, di ba, ang nakasama ko po ay si Sir Ray T. Balenya. Siya po ang Acting Vice President po ng PhilHealth at siya po ang spokesperson kanina. So, aking impormasyon ay nanggaling kay Sir Ray T. Balenya mismo. Hindi yung sabi daw ni Hilda Ong. O, di ba? Talagang tamang impormasyon nanggagaling mismo sa PhilHealth. Ang sa akin lang naman ay tamang serbisyo. So, kapag na kayo na nagka-problema, nandito na mapapasok ang yung agarang serbisyo lady. Nasa-serbisyohan po kayo ng tamang serbisyo maibibigay ko sa inyo dahil ito po naman ay natutunan ko po sa mga panayam ko po sa PhilHealth. Katulad po today, kanina nakasama natin si Sir Ray, ang pinag-uusapan natin ay tungkol po sa dapat meron kung kayo ay senior citizen, kung kayo ay person with disability, dapat meron po kayong nakikitang discount sa inyong hospital bill. Dapat kung kayo ay senior, 60 years old na, 60 senior na. Kahit sabihin natin na kayo ay nagtatrabaho pero senior citizen po kayo, may karapatan po kayo na makita, dapat nandun naka-reflect sa hospital bill
na kinaltas yung 20% discount. And then plus kung kayo naman ay, kung sakali kayo ay person with disability, ganun din. Dapat makikita po ninyo sa hospital bill na may kaltas. Yan ang karapan na, ayan ang isang pribileyo na binigay ng ating pamalaan sa mga senior at siyempre sa ating mga person with disability. At ngayon ay November 16, 2023, araw ng Huwebes, Sir Nico. At last Thursday, di ba, napag-usapan din natin itong PhilHealth. At ang naging topic naman po natin, yung tungkol po sa kasambahay, di ba? Na bawat household employer ay dapat po ninyo i-rehistro po ninyo yung mga kasambahay. At hindi po ninyong pwedeng sabihin ay kasi wala po sila binibigay ng birth certificate o wala silang any IDs. Hindi po yan excuse po sa PhilHealth. Kailangan talaga ninyo i-register po ninyo ay yung kasambahay kung hindi ayaw ninyo makaproblema. Hindi po, ang alam po ninyo, kapag inyong kasambahay ay nakarehistro na po sa PhilHealth at hinuhulugan ng household employer, pag sila'y nakasakit, sila po ay kumbaga no balance billing ang kanilang benefits po sa mga government hospital. Kapag sila'y nagkasakit, doon po pupunta sa mga government hospital, bilang isang household employer, hindi na kayo matatakot sa gagastusin na bill. Lalo na po kapag yung household employer matagal na po sa inyo at doon na sa inyo tumanda. Dapat po asikasuhin po ninyo ang kanilang PhilHealth. At higit sa lahat, kapag ang ngayong kakasambahay ay meron din pamilya, hindi lang siya po ang meron PhilHealth benefits makukuha. Ang asawa po niya, kung sakali ang asawa niya walang trabaho, and then kung meron pa siyang anak na below 21 years old, buong pamilya po ay makakatanggap po ng benepisyo. So napaka-importante na meron PhilHealth. Lalo na ngayon, di ba, nakita natin itong taon. Itong mga pasyente na nagpapahemodialysis. Dahil po sa binigay ng PhilHealth na from 90 naging 156 session, alam po malaking ginawa ang ginawa ng PhilHealth na maitulong sa ating mga member o ating mga kababayan. Kasi kapag sila ay nagpapa-dialysis, ito ay lifetime na po. So hindi kung sila nagda-dialysis, hindi na sila makakapagtrabaho. So malaking tulong itong PhilHealth, lalo na kapag sila naman ay senior na at nagda-dialysis, malaking bagay pa rin ito. Yung, kaya napag-usapan kanila yung senior citizen, person with disability, yun dapat ikaltas po sa kanilang sa mga laboratory test, sa mga facility, kung saan facility sila pumunta, dapat nila i-deduct yun. So, dapat po talaga, meron po kayong PhilHealth. Huwag ninyong binabaliwala ang PhilHealth. Sa ngayon, dahil po sa Universal Healthcare Law, kung hindi po kayo nakapaghulog, huwag ninyong problemahin. Sabihin natin, meron kayong dating utang at wala kayong pera para magbayad. Ito naman, pwede naman kausapin ng PhilHealth. Kung kayo nagkasakit, may utang kayo sa PhilHealth, di kayo nakapagbayad ng contribution, makakapag-avail pa rin po kayo ng PhilHealth benefits kung saan hospital po kayo pumunta. Dapat po kayo bigyan ng benepisyo kahit wala kayong hulog. Dahil under the Universal Healthcare Law, dapat ibigay ng healthcare facilities ang nararapat na benepisyo sa inyo. Kapag hindi po sila nagbigay, pwede po kayo magreklamo sa pinakamalapit na PhilHealth o kaya kanina nagbigay po si Sir Ray T. Balenya, yung cellphone number, tatawag lang po kayo, ite-text lang po ninyo yung reklamo at talagang sigurado ko po aaksyonan kagad yan ng PhilHealth. Kaya ako po nagpapasalamat po sa PhilHealth dahil talaga binigyan po niya ng oras ang programang ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Katulad po kanina si Sir Ray T. Balenya, meron po siyang other meeting. So talaga sabi daw niya, Doc Hilda, dapat by 9 o'clock, dapat dapat tapos sa aking panayam dahil nga meron pa siyang next interview. Kaya ito po ay talaga maganda po ang
kapag kayo po ay updated, lagi po kayo lang nanonood o nakikinig dito po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko, pag-updated po kayo sa mga benepisyo na nabibigay po ng PhilHealth. Kaya sabi nga nila, pag si Doc Hilda lapitan po ninyo, ako parang specialistang PhilHealth yan, alam niya kagad kung anong isasagot sa ating mga miyembro. Kaya yan naman talaga ang ginagawa ng iyong Agaran Servicio Lady, na tulungan po kayo o i-guide po kayo kung sa mga benepisyo na hindi ninyo kabisado. Ito po ay lagi natin pag-uusapan dito po sa programa at para kayo ay laging updated. Kung sakali naman hindi po nyo napanood, pwede naman po ninyo panoorin dito sa DWBL o dito kung tayo ay friend, pwede mo makita po sa aking Facebook o kaya panoorin po ninyo sa YouTube channel. Lahat yan po ay magiging update. Huwag kayong mag-alala kung may lakad ako today. Wala din problema, pwede pa rin yung panoorin ng ating mga past episode. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa Panghuwebes na edisyon ng programa na gatid ng tamang impormasyon at tamang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.